Unlimited ng 1 day. Lala ka. Unang labas ng Unli. Yung Unli po. Siguro, na-absorb nyo na gano'n. Pwede din. Yung babasa. Last 5 na water na this time. Ang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas sa pinig niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya ay magiging marangal na luklukan para sa sambayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon. First time ko dito sa lugar ng sa Padre Pio. Kasi palang maraming tao ang dumarayo dito. Dahil tayo ay may tintakasi. Tayo ay naninintuho sa ating santo na si Padre Pio. At sa pamamagitan ng mga panalangin at intersesyon ng santong ito, tayo ay dinidinig ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos na buhay. Nakakatuwang tingnan na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, napakarami nating rason para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng pagkakataong makabisita sa lugar na ito, ang biyayang tayo ay magkakita-kita kahit tayo ay hindi magkakakilala. Ang mga ito ay mga rason para pasalamatan ng Diyos. At dahil dito, ang Diyos ay ating papurihan, siya ay ating palakpakan. Ang Diyos ay laging nagpapaalala sa tao kung gaano niya kamahal ang kanyang nilikha. Nung nakaraang linggo, sinong nakasimba sa inyo dito? Ay, walang sumimba nung nakaraang linggo. Dahil po kayo, marami akong simba nung nakaraang linggo. Honestly, sino po yung naka-attend ng misa last Sunday? Wala talaga. O, sige po. O, meron doon. Ipapaalala ko lang po sa inyo. Nung nakaraang linggo, tayo ay pinaalalahanan ng ating Diyos na siya'y Diyos na buhay, ngunit hindi lamang siya basta Diyos na buhay. Siya'y Diyos na tumitingin sa lahat ng tao na pantay-pantay. Ang Diyos na walang favoritism. Ang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa mayayaman, sa mahihirap, sa mga banal, sa mga makasalanan. Ang Diyos nito'y walang tinitingnang maputi o maitim. Sa Kanya, ang lahat ay pantay-pantay sa Kanyang paningin. Paano nasabi ni Father iyon? Baka gawa-gawa lang si Father. Kung inyong natatandaan ang kwento last Sunday sa ating Ebanghelyo, merong isang babaeng taga Cananea na lumapit kay Jesus upang hilingin pagalingin ang kanyang anak na sinasapian. Nung una, hindi siya kinikibon ni Jesus. Sabi nga doon, gaputok, wala man lang inimik si Jesus. Pero ang babaeng ito'y nagpumilit
Kaya naging sagot ni Jesus sa kanyang pangalawang sabi ng Panginoon, tulungan mo ko. Ang sabi niya ay, ako'y hindi naparito dahil sa inyo. Ako'y naparito sa mga nawawalang tupa ng bayang Israel. Why? Dahil ang Israel ang piniling bayan ng Diyos. Itong babaeng ito ay isang hintil, hindi kabilang sa mga Hudyo. Ngunit anong sabi ng babae? Nagpumilit siya. Lord, please help me. Ngunit ang naging tugon ni Jesus, ang pagkain ng mga anak ay hindi ibinibigay sa mga tupa. Ngunit sa tindi ng pananampalataya ng babaeng ito, ano naging sagot niya kay Jesus? Ngunit ang mga tutang ito ay kumakain din ng mga mumong nalalagpak doon sa hapagkainan ng kanilang mga amo. Kaya ang sabi ni Jesus, maaaring mangyari ang lahat ng iyong kahilingan dahil sa iyong pananampalataya. Ang iyong anak ay gagaling. Sa ating Diyos, ang tinitingnan ng ating Panginoon ay hindi ang ating mga kasalanan, hindi kung saan tayo nagmula, kundi ang tinitingnan ng ating Panginoon, gaano katindi ang ating pananampalataya. Kung paano tayo lumapit sa ating Panginoon, sa ating mga pangangailangan, kung paano tayo lumalapit sa Panginoon upang magpasalamat. Yan ang pagtingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na nagbibigay biyaya sa lahat ng tao. Sabi nila, lalo tigit, kadugtong ng ating selebrasyon ngayon, itong Diyos na ito ay nagpapakilala muli sa tao. Ngunit ang gusto ng Diyos, lalo tigit ni Jesucristo, magmula sa atin mismo, magmumula kung paano natin siya ipapakilala sa buong mundo. Kaya naman, itong Diyos na buhay ay nagtanong sa kanyang mga alagad, sino ba ang anak ng tao ayon sa mga tao? Wari bagay, sabi ni Jesus, sa inyong mga naririnig mula sa mga marites, sino daw ako? Anong sagot ng mga apostol? Simple, kayo daw po si Juan Bautista, kayo daw po si Elias, kayo daw po si Jeremias, o isa sa mga propeta. What do you think the reason why the apostles answered this way? Simply because yung mga marites during that time, yung mga taong nakakarinig at nakakakita kay Jesus, ang alam lang nila, si Jesus ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Jesus ay nagtuturo ng kautusan ng Diyos. And this is the work of the prophet. Kaya ang akala nila, si Jesus ay isa lamang propeta. That's why Jesus asked the apostles. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang araw-araw na kasama, ang kanyang araw-araw na nakakausap. Sa inyo, sino ako? And Peter, si San Pedro, directly answered Jesus. Personal answer ni Pedro, ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Peter answered this way because of his personal encounter with our Lord Jesus Christ. Dahil sa kanyang personal na karanasan na meron kay Kristo. Si Pedro ang laging kasama ni Jesus kung paano siya nagmimilagro. Si Pedro ang tinulungan ni Jesus nung siya'y nalulunod. Unti-unti nalulunod nung siya'y naglakad sa tubig. That's why Peter was convinced that Jesus Christ is the Son of God. Nakakatuwang tingnan sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating experience sa buhay. Hindi ko kayo kilala, at hindi nyo rin ako kilala. Kapag tinanong kayo ng inyong mga kasamaan sa bahay o kaibigan, nung kayo umattend ng misa sa Padre Pio, sino nagmisa? Sasabihin niyo yung pangalan ko, pero hindi niyo ako
O hindi nyo masasabing kung sino talaga ako. Yes, malalaman nyo ang pangalan ko. But in reality, hindi nyo ako kilala. Kaya masasabi nyo, si Father Lester. Sino si Father Lester? Tuldok na. Hanggang doon na lamang iyon. But try to look at your left and right. Yung mga yan ay kasama nyo pumunta dito. Meron kayong personal encounter with them. Kaya pag tinanong ko kayo kung sinong kasama nyo, marami kayong may kukwento tungkol sa akin. Ito si ganito. Ito yan, mahilig yan sa ganito, naglalaro yan ng ganito. Marami kayong may describe tungkol sa inyong kasama. Because they knew them. Kilala nyo sila. You have the personal encounter sa kanila. At gusto ipaliwanag at ipaalala sa atin ng Diyos, lalo higit ni Yesu Kristo, sa tuwing tayo'y tatanungin ng mga tao tungkol sa Diyos na ating pinaniniwalaan, we have this knowledge of ours, but it is a reality that your knowledge with our God ay kakaiba sa knowledge na meron ako. Dahil ang experience mo at experience ko sa Diyos na ating sinasamba at pinaniniwalaan ay iba. Meron kang unique experience. Meron akong unique experience. When you ask me who Jesus is sa akin, masasabi kong si Jesus ay isang kaibigan. Lagi kong kasama at kakwentuhan. Sa inyo, pwedeng sabihin nyo na si Jesus ay wari kong asawa. Nagpo-provide ng mga pangangailangan ng aming pamilya. Si Jesus ay masasabi kong Diyos na mapagpagaling dahil minsan sa aking buhay, ako'y nagkasakit at ako'y dumalangin sa Kanya at dininig niya ang aking panalangin. Kaya masasabi kong itong si Jesus na ito, itong Diyos na ito, ay Diyos na mapagpagaling. Yes, we have our own experiences with our Lord. At kayo mismo ang makapagbibigay ng pangalan sa Diyos na ating pinaniniwalaan na nakadepende and rooted with our experience. That's why we are being reminded today na lagi nating balikan ang ating experience with our Lord. Dahil ito ang ating panghahawakan upang lumago at tumindi ang ating pananampalatayang ang Diyos ay tunay na buhay sa ating paglalakbay dito sa lupa. Kung paano nakilala natin si Jesus sa ating karanasan, siya ating nakikilala sa pagdiriwang ng banal na misa. Hindi lang natin basta siya nakikilala, siya ating tinatanggap. And this is the challenge of our celebration today. Kung paano nakilala natin ang ating Panginoon sa ating mga karanasan at sa banal na pagdiriwang, this is our mission and responsibility to share what we receive at ipakilala ang Diyos na ating nakilala. Tayo'y dadami at dadami pa sa lugar na ito at magsasama-sama sa lugar na ito kung magagawa natin ang misyon at responsibilidad sa atin na ipinatong at ibinigay ng ating Panginoon na ipakilala si Jesus sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya at ipakilala si Jesus sa buong mundo sa pamamagitan ng ating personal na karanasan sa Diyos na ito. Sa ating patuloy na paglalakbay, hilingin natin ang gabay at kalakasan upang sa ganon ang ating pananampalataya'y lumago at ang Diyos na ating nakilala ay makilala ng ibang tao at ang Diyos na ating tinanggap ay maibahagi sa iba tulad ng pagtanggap natin sa banal na Eucharistia. Magsitayo ang lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sa Diyos Amang makapansin.
Bitaw. Yay! Magkano po dito? 7. Magkano po yung... 700. Mga stainless po yung mga hindi nag-fade po, ma'am. Dami kamera. Sa
Ha ha ha!